Nakikinig ka ba sa amin kanina pa? Ang weird mo, girl! Si Sir Lopez! Sabi ko rin si Sir Lopez! Hindi nga ako makapag-focus kapag nagtuturo siya eh. Yes, Daddy! Pinuntahan si Dahlia ng lalaki nitong si Nick sa bahay naman ni Julia upang makipagbombahan, kaya nakiusap si Dahlia kay Julia na mabilis lang naman daw sila ni Nick magbabakbakan. Ngunit habang nagaganap ang bombahan ng dalawa, hindi naiwasan ni Julia na pakinggan ang mga nangyayari, kaya sa kalagitnaan ng kasarapan nakaramdam na rin si Julia ng init ng katawan, dahil doon nagawa na rin itong magsariling sikap gamit ang mga kamay. Subalit dahil sa ingay nito maririnig tuloy siya ni Dahlia at nang makita siya nito lubos ang pagkadismaya sa kanya. Dahil sa nangyari at nang muling magkita ang magkaibigan sa school nila agad na pinagkalat ni Dahlia sa mga classmate nila kung ano nga ang ginawa ni Julia. Subalit biglang dumating ang kanilang professor na si Sir Lopez at sinabihan ang mga kababaihan niyang student na bawal raw sa klase niya ang mayroong mga makeup. Kaya binigyan sila ng 5 minuto para maghilamos ng mga mukha nila. Bagaman strict na professor si Mr. Lopez, ngunit bet ito ni Dahlia na matikman dahil hot naman daw. Sir Lopez ka pala! Hi! Yan ang kailangan ko. Gusto ko yung boses niya. One time, nag-fail ako sa exam. Inimagine ko na tatayo siya sa tabi ko. Ay! Sumunod noon mayroon namang bagong transfer na magiging classmate ng magkaibigan na mukhang Japanese na nagngangalang Nessa. Ngunit agad na nagsabi si Nessa na pupunta lang raw sana siya ng clinic pero hindi pa nito alam kung saan ang clinic. Kaya nagsabi si Dahlia na sasamahan niya na lang daw si Nessa upang dalhin ito doon. Matapos noon ikinwento ni Dahlia kay Julia na sobrang common daw ng personality nila ni Nessa. Gaya na lamang ng pagiging pilya nito at mayroon ring mga kababalaghan na ginagawa. Ang totoo pa raw ay mayroong sekretong account si Nessa na kung saan doon pinapadala sa kanya ang mga maseselang larawan ng mga lalaking nakakausap niya. Bukod pa roon minsan na rin daw pumatol si Nessa sa medyo matandang lalaking tutor nito at nakikipagbombahan rin siya dito. Ngunit nahuli sila ng kasambahay nito kaya nang malaman ng mother ni Nessa ang kalokohan nito agad siya nitong dinala sa abroad para hindi mabuntis ng lalaki niya. May minsan nagkaroon ng pagkakataon na nakapag-usap na rin ang tatlo. Pabirong sabi agad ni Dahlia kay Julia na hindi rin naman ito makaka-relate sa usapan nila ni Nessa dahil inosente pa ito at berhen pa raw. Sinabi naman ni Julia na hindi na raw ito inosente dahil minsan na rin siyang nagkaroon ng nobyo at may nangyari na sa kanila. Habang nagbiro din naman si Nessa at inamin na gusto niya rin daw si Mr. Lopez at nais niya itong matikman dahil mahilig nga siya sa older man. Nagsabi naman si Dahlia kay Nessa na kung gusto raw talaga nito makuha at masolo si Mr. Lopez ay dapat ibagsak nito ang quiz nila. Upang sa ganoon kakausapin siya nito nang silang dalawa lang at alam nyo na ang kasunod na mangyayari noon. Kaya gaya nga ng plano nagpabagsak nga sa quiz si Nessa at dahil doon ay gusto na siyang makausap ni Mr. Lopez sa office nito. Napag-usapan naman ng magkaibigan ang tungkol sa kung ano na nga ba nangyayari sa pag-uusap ni Mr. Lopez at Nessa. Nag-imagine naman si Dahlia na baka raw mayroon ng kababalaghan ang nangyayari sa dalawa, gaya na lamang ng mga wild na gawain ng isang lalaki at babae. Sumuwi ka sa akin pa uwi. Kukwento ko lahat ng nangyari sa amin. Pwede ko pa isama si Chris. Susunduin ko pa kasi kuya ko. Sorry, girl. Sa pag-alis ng dalawa, lumapit naman ang isang kaklase pa ni Julia at natanong nito na kung ano raw nangyari na kay Nessa. Sambit naman ni Julia na feeling niya raw ay mayroon ng something na nangyayari kina Nessa at Mr. Lopez dahil mahilig nga raw sa older man si Nessa. Sa walang kasiguraduhan na kung totoo nga ba ang chismis, mabilis naman itong pinagkalat ng classmate ni Julia ang tungkol nga kay Nessa. Kaya naman kumalat sa buong campus nila ang mga chismis na iyon na nagmula lamang sa imahinasyon ng magkaibigan. Hanggang sa nabalitaan na lang ni Julia na suspend na raw si Mr. Lopez dahil sa chismis na nangyari sa kanila ni Nessa. Sa mga nangyaring iyon lubusan ang nabash si Mr. Lopez at nakiusap ito na huwag daw muna siyang husgahan hanggat hindi pa nalalaman ang totoo. Dahil sa maling chismis na iyon ni Julia kaya napahamak si Mr. Lopez at isang desisyon ang kanyang ginawa para may tama ang pagkakamali. At ito ay sa pamamagitan na gumawa ng video si Julia at umamin siya doon na walang kasalanan si Mr. Lopez. Dahil sa maling chismis na iyon ni Julia kaya ito ay nasuspend sa kanilang school. Bukod pa roon ang tingin ng mga student sa kanya ay isang story maker at mapanira ng buhay ng inosenteng tao tulad ni Mr. Lopez. Subalit ang matalik niya ring kaibigan na si Dahlia ay labis rin ang naging galit sa kanya, hanggang sa sinabihan pa siya nito ng masasamang salita na tila ba hindi tunay na kaibigan. Akala mo hindi ko alam? Nainlove ka sa akin? Sobrang obvious mo. Hello? Talia, sandali.
Hindi ko kailangan ng friendship mo. Leave me alone. Naiwang mag-isa si Julia at iniwan ng mga kaibigan dahil lamang sa isang pagkakamali. Subalit dumating naman doon si Mr. Lopez at nagpasalamat kay Julia dahil nilinis nito ang pangalan niya. Bilib si Mr. Lopez sa pagiging totoo ni Julia at mayroong paninindigan. Bagaman nawalan ito ng mga kaibigan dahil sa isang pagkakamali, ang importante ay nagpakatotoo ka sa sarili at matapang na tinanggap ang pagkakamali. Lesson learned mga kamisteryo. Huwag magkakalat ng chismis dahil hindi natin alam na kung ano ang magiging masamang epekto nito sa atin at lalo na sa tao na ginawa ng maling impormasyon.